Bukod dyan, ang Vice President Cheney. At ito naman yung mga pulong din sa Malacanang. Andito si President Ramos, President Gloria Macapagal-Arroyo, Presidente Cory, at ako namamahala ng Crisis Management Team. At ngayon, ang Presidente ng Pilipinas, President Pinoy. Ayan po, mga ilang beses na kasama natin. Ito yung pagkatapos ng SONA, itong nakaraang SONA, nag-imbita siya ng mga ilang mga kongresista para makausap niya sa isang maliit na kwarto at isa po ang inyong lingkod na napili niya para makipagpuntaan sa kanya tungkol sa kanyang SONA. Ito yung mga litrato ng SONA, andito ba po? At ito man isang maliit na pulong ng partido kasi ako miyembro ng Liberal Party. Ito yung mga leaders ng Liberal Party. Andito si Speaker Belmonte, andito po si Mayor Lim, andito si Presidente, at nandito po at pinatabi niya si Congressman Roy Logoles dito sa pulong na ito. At andito mga ilang mga miyembro ng Kamara at ng Senado. At nung magkaroon ng pasinaya, yung ating bagong vapor ng Philippine Navy, nakita niyo sa TV at sa radyo, nakita niyo sa dyaryo, no? Dumating. Nung nagpasinaya si Presidente Aquino, isang congressman lamang po ang naimbita dito sa commissioning na ito ng bagong vapor ng Philippine Navy, at yan ay ang inyong lingkod, Roy Logoles. Ito yung meeting doon sa loob ng wardroom, sa loob ng vapor, at dito nagkakangitian kami sapagat marami kami pinag-uusapan ni Presidente Pinoy na mahilig din sa Navy, at siyempre ako'y galing sa Navy kaya marami ako nasasagot sa kanyang mga tinatanong. Meron din pulong ng mga dating presidente at ng ating pangkasalukuyang presidente. Nasingit ako dyan, kaya nakasingit ako ng litrato. Presidente Era, Presidente Ramos, Presidente Aquino, at nasingit mo tayo. Nagkataon, nandun din ako sa meeting na yan. At noong ako bumalik sa Kongreso, 2004, ang nagbigay ng note-taking sa amin ay si Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, at nasama din yung aking anak na si Konsehal Vico Goles, na noon ay nahalal din bilang isang bagong konsehal. Yan po, sa Malacanang po yan. At ito naman yung aking termino. 6 na beses na naging congressman. Bibihira po sa Pilipinas ang meron ganyang klaseng record. Kukunti lang po ang meron ganyan na 6 na beses. Matapos ang iba, pagkatapos ng 3 termino, hindi na makabalik. Kasi nung sila'y mag-re-elect, hindi na sila manalo. Ako po yung nagpapasalamat sa inyo sa 9th Congress, 1992, 1995, 10th Congress, 1998, 11th Congress, sapagkat ako ay nahalal, parating landslide, at ang isa sa mga barangay na talagang tumulong sa akin, ang Barangay Donggalo. Maraming salamat po. Kilala rin natin ang ating kagawad Aku. Andun po siya, Aku Factor. Salamat sa Aku. So, pagkatapos yan, ako'y nabalik. Kasi siyempre, meron term limit na 3. Bumalik ako, na-elect muli noong 13th Congress noong 2004. Na-elect muli noong 14th Congress noong 2007. At yung pagkasalukuyang Congress, 15th Congress na-elect muli noong 2010. Kaya 6 na beses na na-elect si Roy Logoles po. Ano naman ang naging record ko? Ang isa sa kinilala sa akin, yung pong pagpapagawa ng school buildings. Nakita nyo ang aking pundasyon, edukasyon. Kaya sinabi ko sa aking sarili, ayokong madaanan ng aking mga kababayan sa Parañaque, aking dinaanan nung nag-aaral pa sa public school sa Quezon City. Nakaawa-awa yung mga buildings namin. Kaya ito ang binigyan ko ng emphasis. Pagpapagawa ng mga school buildings, at ako'y kinilala na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa kasaysayan po ng Parañaque. At yan, makikita nyo sa maraming lugar. Ang isa dyan, yung school building na 3-story. Hanggang ngayon, yan po ay pinakamataas sa school building doon po sa Donggalo. Yan po ay alay sa inyo ni Congressman Goles. Salamat po. At sa Parañaque National High School, andito yung pinakamalalaking school buildings na ating pinagawa. 4 na malalaking school buildings po. Ewan ko kung ilan sa inyo ay dumaan sa school building nito. Sino sila nag-aral sa Parañaque National? O nakapasyal doon? Ayan, ito sila. Marami pala. Ayan po, yan ang pinagawa natin. Hanggang ngayon, yan pa rin ang pinakamalalaki
Mangoles. At ito pa yung mga dagdag. Ito naman sa Dr. Arcado Santos National High School. Yung dating 2-story ngayon, isang napakagandang 4-story building. Tingnan nyo yung kalidad ng mga building namin doon sa 2nd District. Sana makapasyal kayo para makita nyo yung mga gusali na aming pinagmamalaki doon na naging proyekto ng inyong lingkod. Ito naman yung San Agustin Elementary School. Ito dati 1-story lamang. Doon ako'y bumalik noong 2004. Ginawa kong project talaga para maging modelo. Ayan, tingnan nyo ngayon. Ganito ngayon ang mga buildings sa San Agustin Elementary School. Pinakamaganda, hindi lamang sa Parañaque, marahil sa buong Metro Manila. Pinagmamalaki po natin yan. At ang isang talagang napakagandang sinabi dyan, ay yung nanay ni Kagawad Haku, si kaibigang Flor Pactor. Nagulat siya sapagkat mukhang dumaan siya rito noon. Nagsilbi siya rito sa San Agustin Elementary School nung ito ay mga 1-story building lamang. Doon bumalik siya, nagulat siya sa mga nagtataasang mga building sa San Agustin Elementary School na naging proyekto ko. At ang sabi niya, Congressman, nakapasal ako doon sa San Agustin Elementary School. Akala ko yan na ang San Agustin University ngayon. Kaya parang universidad ang dating nitong eskwela nito. Sana po makapasyal kayo para makita ninyo yung ating mga proyekto doon. Noong 15th Congress, nagsimula noong July 2010, last year. 4 na malalaking school buildings sa ang ating natapos at meron pang ginagawa sa ngayon. At mula po noong 2004, no, okay, bumalik bilang congressman, hindi ko na binibilang yung nauna. Mula noong 2004, 32 school buildings ang aking pong naipagawa. Salamat po. Pero hindi lang mo yan, pati po kalye ay ating pinapagawa. Kasi sabi ko nga, naranasan ko kung paano lumakad sa kalye na maputik pag umuulan, maalikabok pag umaaraw. Yan din ang binigyan natin ng emphasis. Pagpapagawa, pagpapasemento ng mga kalye. At dito kinilala rin tayo na napagsemento ng pinakamaraming kalye sa kasaysayan ng Parañaque. Mula nung magsimula ang 15th Congress, July 2010, last year, siyam na mahabang kali ang ating napasimento at mula po na ako'y bumalik noong 2004, 110 mga kali ang aking pinasimento sa 2nd District lang po ng Parañaque. Hindi ko na binibilang dyan yung mga nauna ng Lone District pa. Ito yung mga halimbawa. Yan, yung sa sukat. Ito po. At yung mga bagong pasinaya sa Cultural, sa 4th State, Reyes Compound, Circle, tabi ng San Antonio Church na dati giba-giba, pinagawa natin, napakaganda po ng kali na yan, makinis na makinis. At yung sukat, ako rin po ang naglilingkod bilang congressman, ito'y Binaiden. Ako'y nagpag-ugnayan sa Secretary Public Works, Gregorio Villar, at ang ating presidente doon, Fidel B. Ramos, para i-widen itong sukat sa napakahirap na ang traffic dyan. At yung Skyway. Alam niyo, ang Skyway, ang pinakamalaking infrastructure project ngayon sa Pilipinas. Nagsimula yan dito po sa Parañaque. Noong 1992, ako ay nag-file ng isang panukalang batas, Elevated South Superhighway System. Nung pinayag ko ito, pinapaliwanag sa akin, sabi ko, gusto ko magkaroon ng 2nd floor. Yung South Superhighway, alam niyo, nung sinabi ko yan, marami nagtawa. Sabi na, anong klaseng kali na 2nd floor? Parang hirap gawin yan. Suntok sa buwan yan, goles. Marami nakipagdebate sa akin pero hindi po ako nakinig sa mga nagtatawa sa akin. Isinulong ko ito, nilapit ko kay Secretary Villar, nilapit ko kay Speaker de Venecia, inilapit ko kay Presidente. Sa awa ng Diyos, sumuporta sila sa ideya na ito at dito nagsimula ang Skyway Project. Ngayon, ang tinatawanan nila, isang katotohanan na pinakamalaking infrastructure project sa kasaysayan ng Pilipinas. At ako'y nagpapasalamat doon po mga isang buwan. Mismong presidente ng Skyway Corporation, during a meeting of the Parañaque Chamber of Commerce and Industry, kinilala po ko, sabi ni tinuro ko, yan si Congressman Mangoles. Kinikilala namin na siyang nagsimula ng Skyway Project. Mismong presidente ng Skyway Corporation ang nagsabi niya. Salamat po sa kanyang pagkilala sa akin. Covered Courts. Ito ang isang tinatawag nating banderang proyekto natin. Covered courts. Mga
Alam niyo, ang dating mga covered courts, ang bubong yero, metallic. Nakakita ako ng mga ganitong klaseng struktura sa Disneyland. At dito sa Ayala Town Center, nakita ko yung mga bubong, ibang klase. Tinanong ko, ano ba yan? Kasi napakaganda. High-tech ang dating. Ang sabi, polycarbonate. Tinanong ko ang Public Works, pwede bang gamitin natin yan? Sabi nila, well, kung gagamitin natin yan, medyo mahal. At yan ang kauna-unahang pagkakataon na magagamit ang ganyang klaseng roofing material, bubong sa covered court. Sabi ko, gusto ko yan ang gamitin natin. Kaya, diyan nagsimula ang aking programa ng covered courts, mga Coliseum. Ito po, yung ating mga pinagawang Coliseum. Nakikita niyo po ba? Tingnan niyo yung bubong. Ito yung sa San Agustin National High School. Ito yung sa Barangay San Antonio. Ito naman yung sa Barangay Marcelo Rin. Tingnan niyo, kakaiba yung bubong. Polycarbonate roofing. Napakagandang tingnan. Ito yung sa Barangay Don Bosco. Yan yung sa Barangay Marcelo Green. Yan yung sa Sampaloc. Tingnan nyo, ubod ng taas. Ito yung isang napakalaking mission area namin sa District 2 sa May Sukat. Ang laki-laki ng Coliseum na yan, parang simbahan yung laki. Kaya pwede mag-volleyball dyan na hindi kayo matatakot na baka umabot sa bubong yung bola. At ito pa yung San Port State Elementary School. Dito rin nagsimula yung konsepto na yung mga campus ay nilalagay ng bubong. Noong una kasi hindi ginagawa yan. Pinababayaan na maulanan yung mga bata. Pero sabi ko, dapat lagyan ng bubong. So ito nagsimula yan. Yan sa Port State. At ito naman yung sa Moonwalk National High School. Tignan nyo yung mga struktura na yan. Para kang nasa States, nasa Europe. At ngayon, itong konsepto na ito ay ginagaya na ng marami. Marami po mga congressmen, gobernador, mayor, nagpunta sa Parañaque. Ang iba, hindi pa yung plano para gayahin nila itong mga struktura na ito na nagsimula sa 2nd District ng Parañaque at tinutularan na ngayon. Ito pa ang sa San Antonio Elementary School. Isipin nyo, yung mga bata, walang inaalala rito. At ulitin ko po, ako'y natutuwa na ngayon na iginagaya na itong konsepto ito ng mga ibang congressmen. Sapagkat kung ito'y gayahin, mas marami siyempre ang makikinabang sa buong Pilipinas. Ito naman yung sa San Valley Elementary School. Ito yung sa Maspel Elementary School. Ito po yung mga Coliseum namin sa 2nd District. Tignan niyo po kung gaano karami yan. Ito yung Coliseum number 1 to 10 kasi bawat isa may number. 1, 2, 3, 4, 5. Sunod-sunod po yan. 1 to 10. Ito yung from 11 to 20. Ito yung from 21 to 30. Ito yung from 31 to 40. Ito yung from 41 to 50. Marami o hindi marami? Sobrang dami. At yan ang pinakahuli. Number 56. Ito, malapit na inaugurate. Tapos na ito. Number 56. Ibig sabihin, 56 na Coliseum o covered courts na at nakakalat sa buong 2nd District ng Parañaque. At ito po ang mapa ng Parañaque. Ito ang 2nd District. Yung kabila, yung 1st District. Tingnan niyo yung mga Coliseum nakakalat sa 2nd District. Ito po. Ito, 2nd District, 2nd District of BM. Sa 1st District, medyo hindi masyadong nalalantad. At pag ito ay Google Earth ninyo, Google, yung mga naunang nagawang Coliseum nakikita sa Google Earth. Alam niyo po ba kung ano yung Google Earth? Kinuna ng satellite picture. Nakikita yung mabubog. Yung sa Sampaloc, dito ba na, kitang-kita ko yan. San Antonio, kitang-kita yan. Doon sa may Moonwalk, kitang-kita po. Yung malapit sa airport, kitang-kita yan. Na kumpleto, mula na magsimula itong pagkasalukuyang kongreso. Huwag na po natin bilangin yung nauna. Itong term na ito, mula noong July 2010, 22 ang natapos na. Isipin niyo kung gaano karami yung 22 na covered courts. At nasimulan, 8. Malapit ang matapos yan. Suma total, mula nung sinimulan ko ito, 56 at meron pang madadagdag. Katunayan, bago matapos itong taong ito, hindi lang 8 ang madadagdag. Meron pa siguro mga 10 ang madadagdag. Kaya no, karami. Pero baka sabihin nyo, baka naman puro Coliseum ang project mo, Congressman, marami kailangan ng tao. Baka puro covered courts. Saka pala yung covered courts na yan. Lahat po
pinakamatanda at pinakabata ay nakikinabang. Bakit? Yung mga medyo maedad, doon sila nag-exercise sa umaga. Hindi sila mag-aalala kung uulan. Di ba? Doon sila nagbo-ballroom dancing sa gabi. Doon sila nagbibinyag. Doon nagdidibo kagabi. Meron dibo doon sa Barangay Munok, doon sa Scarlet Coliseum. Doon sila nagkakasalan, doon nagmimisa. Doon ang marami activities, hindi lamang sport, kundi mga pampamilyang mga bagay-bagay. Pero hindi lang yan ang project natin. Meron tayong desilting and riprapping. Paglilinis ng mga creek, kasi importante po yan sa ating kabuhayan. Mula noong pagsimula ang 15th Congress, July 2010 last year, siyam na riprapping projects na ang ating natapos at meron pang idadagdag, meron pong 3 napakalalaking riprapping projects ang ngayon ay malapit na simulan. At mula noong ako'y bumalik ng Congressman, 31 na riprapping desilting projects ang naipagawa na. Ewan ko kung meron kayo mga ganyan desilting dito sa Mayor Bernabe po. kasi meron kayong mga si Mayor Bernabe, mayroon, no? Alam ko yan, kasi maganda po ang programa ni Mayor pagdating dito sa riprapping. At ito, ang laking project nito. Ito ay Entertainment City. Hindi po akin yan. Pinapakita ko hindi akin sapagat yan ang kinikilala natin. Siyang nagsimula noong pang mga 2006. Andito po, 2006. Ang nagsimula niyan, wala iba kundi si Mayor June Bernabe. Palakpakan natin si Mayor June Bernabe. Wala ko dito. Siya ang kapulong ng PAGCOR, siya ang kausap ng mga investors, kaya lahat po na nakikita niyo mga gusali na tumatasan dyan, yan lahat ay sa hirap at pagod ng ating Mayor June Bernabe at wala na pong iba, si Mayor June Bernabe. Ako naman, kahit paano na sisingit. Kasi alam nyo, bilang congressman, yung PAGCOR na ikipag-meeting sa amin, sa appropriations. Makikita na sa YouTube yan, yung mga meeting ko. Pinag-usapan namin to. Although, malit na bagay lang yan. Siyempre, kwentuhan, usapan lang yan. At talagang nasa likuran ng lahat ng mga ito. Uulitin ko po, Mayor June Bernabe, pagdating sa Entertainment City. Attendance record. Alam niyo, meron nakakapansin. Dahil sabi nila, Congressman, madalas ka namin makita, naglalakad dito sa Kirin Avenue. O kaya kumakain niya sa Matis, umaga, gabi, o kaya dito sa Jollibee, o kaya sa Bacdo, dito sa may Kabiasnan, o kaya nagsisimba dito sa St. Andrew. Ang tanong nila, teka muna, baka hindi ka na pumapasok sa Kongreso, baka naglalakwat sa kanil, parati ka nandito eh. Hindi ba nakikita niyo ba ako naglalakad dito? Nakasabay niyo ba sa Matis? Kasi nga pala, kung ako nandun at makasabay niyo sa Matis, huwag kayong magbayad. Pag ako sasagot sa bayad niyo sa Matis. Alam niya ang mga nakakasabay ko sa Matis. Ang tanong, kailan mo pupunta ron? Ang sagot, hindi ko alam. Alam niyo, kaya ako binanggit dito. Si Roy Lagones po, hindi naglalakwat siya. Mula na ako maging congressman, noong 1992, minsan hindi pa po nag-absent sa sesyon si Congressman Roy Lagones. 100% perfect attendance po ang aking record dyan. Alay ko po lahat sa inyo yan. Yan po aking record. Kaya, nagagawa ko yan sapagkat pagkatapos yan, biyaya agad. Balik agad sa Kongreso, trabaho agad roon. Ito ang mga litrato ko habang in action sa Kamara, sa plenaryo, sa mga committee, at siyempre, magtatanong din kayo. Okay, present ka nga. Pero maraming alam sa eskwela, present pero wala naman mic. Present lang pero walang ginagawa. Ito po ang aking record pagdating sa paggawa ng batas. Ulitin ko, ang pangalan namin, hindi lang congressman, no? Man in Congress, representative, at saka mambabatas sa Tagalog. Pag sinabing mambabatas, ang ibig sabihin, gagawa ka ng batas. Pag sinabing ikaw ay pulis, dapat nagpupulis ka. Tama ba yan? Kung hindi, hindi ka pulis. Kung ikaw ay karpentero, dapat nagkakarpentero ka. Kung hindi ka nagkakarpentero, hindi ka karpentero. Tama ba yun? Kung ikaw ay mambabatas na natulingan, pero hindi ka gumagawa ng batas, mambabatas ka ba? Hindi po, sa pangalan ka lang mambabatas. Kaya pag meron pong mambabatas na haharap sa inyo, tanungin niyo siya, ano ba
Pinal, yung mismong sarili mo. Kasi meron ba, sumasakay lang po, no? Ganito yan eh. Ganito sistema sa Kongreso. Yung mga ibang congressmen, maghahanap ng mga bill. Uy, maganda itong bill ni Congressman Abad. Uy, maganda ang bill ni Congressman Santos. Magkuko-author sila. Pagkatapos, sasabihin nila, ako, nag-author ako ng bill na ito. Yung pala sinakyan lang nila. Hindi talaga sila gumawa. Parang sa eskwela, nangungopia lang. Tama ba yung mangopia? Pag parati nangungopia, hindi yung tama yun. Anyway, landmark laws. Ano ba naging batas? Mga batas na ginawa ni Congressman Goles. Ang isa sa pinaka-importanteng batas na lumabas sa ating panahon, yung Climate Change Act of 2009. Malaking issue ito sa buong daigdig. Malaking impact sa inyong kinabukasan, lalo na yung mga kabataan. Republic Act 9729, ang principal author, ang inyong lingkod, Roy Goles po. Sa Senado, si Senador Loren Legarda. Sa Kamara, si Roy Goles po. At ito, nung ito'y maisa batas, grabe ang laking balita mo yan. International humanitarian law tungkol sa ating human rights, lalo na sa lugar na mayroong operasyon ng militar at pulis. Ang mayakda, ang inyong lingkod, Roy Goles po. Philippine National Police Reform Act, pagreforma ng ating pulis niya, Republic Act 8551. Ang author, ang inyong lingkod, Roy Goles. Philippine Coast Guard Act, pagpapaayos ang ating Coast Guard, napaka-importante sa mga tayo isang archipelago, mga isla. Importante ang Coast Guard, Philippine Coast Guard Act, Republic Act 9993, ang author, ang inyong lingkod, Roy Goles po. At yung cityhood ng Parañaque, Republic Act 8507, naging syudad ng Parañaque, dati ay munisipyo lamang, naging syudad, ang mayakda, ang inyong lingkod, Roy Goles. At para naman sa mga senior citizen, ito, co-author lang po tayo dito. Tumulong lang tayo para ma-restore yung mga incentives na ibinibigay sa mga senior citizen. Kasi nga pala, para sa mga senior citizen, pag kayo ay kumain dito sa Jollibee, ang ibibigay sa discount, pagkano po? 20%. Kung kayo ay senior citizen at mapatunayan nyo na kayo ay senior citizen at makasabay nyo si Roy Goles dito sa Jollibee, hindi lang 20% ang discount ibibigay sa inyo. 100% po ang discount na ibibigay sa inyo. Pero kailangan maniwala ko na senior citizen kayo. Kapag dito ngayon, tinitingnan ko sa paligid, wala akong makitang senior citizen dito. Edukasyon. Binanggit ko kanina, edukasyon. Nationalization ang aking binigyan ng emphasis. Bakit importante ang nationalization? Kasi ang isang eskwelahan, pag na-nationalize, dadagdagan ng pondo ng pamahalaan nasyonal. Bibigyan ng milyon-milyong assistance, kaya tataas agad ang antas ng eskwelahan. Dadagdagan ng pwesto, mga posisyon ng mga teacher. Kaya mas maraming teachers ang malalagay doon. Ang dating Parañaque Municipal High School, naging Parañaque National High School, Republic Act 7841. Ang mayakda, Roy Goles po. Ang dating Dr. Arcadio Santos High School, naging National High School, Republic Act 8884. Ang mayakda, ang inyong lingkod. At yung dalawang high school na itinatag, bagong-bago pa lamang ito, na itinatag ni Mayor June Bernabe, at kami nagpapasalamat sa kanya, kami mga taga-2nd District, dalawa na napabayaan yan. Sun Valley High School at Munok High School, bagong-bago pa lamang. Pero yan ay agad na inaksyonan ko. Lumabas ang dalawang Republic Act. Republic Act 10064, Republic Act 10065. Ang Munok High School naging Munok National High School. Ang Sun Valley High School naging Munok, naging Sun Valley National High School. Ang mayakda, ang inyong lingkod. Naunahan pa po ang mga ilang high school dito sa 1st District ng Parañaque ng dalawang high school na bagong-bago doon sa 2nd District, sapagat minarapat ko na ito ay bigyan ng prioridad. Ano pa yung mga ibang patukalang batas natin? Kasi siyempre ngayon, pangkasalukuyang Congress. Magtatanong kayo, ano pa bang ginagawa mo, Roy Goles? Alam niyo, pagkatapos ng SONA, nitong nakaraang July 25, Presidente Aquino
naglabas ng isang libro, ang title, Priority Legislative Measures of the President. Dito, nilagay niya yung 23 panukalang batas na kanyang pinili para bigyan ng prioridad. Alam niyo, there are 24 senators. There are 280 congressmen and congresswomen. Lahat sila nagpa-file ng bills. Isipin niyo, libo-libo yan. Ang pinili ng presidente, 23 lamang. In other words, pag ikaw isang kongresista at ang isang panukalang batas mo ay mapili, maswerte ka. Napakaswerte mo. Si Congressman Goles po, hindi lang isa ang panukalang batas na pinili ng presidente, kundi 3 panukalang batas ang pinili ng presidente out of the 23. Isipin niyo yan. Ano yung mga panukalang batas na ito? At bakit tinuring na importante ito ni Presidente? Witness Protection Bill. Para sa mga taong katulad ni Jun Losada. Naalala si Jun Losada. Sina Kernel Rabusa, mga saksi sa mga malalaking mga scam sa gobyerno. Kailangan proteksyonan sila. Ito po ang sagot dyan. Anti-money laundering bill. Marami pong mga racketeers, drug lords, gambling lords, mga graft and corrupt people, mga grafters and corrupt people sa gobyerno na nagtatago ng pera. Para hindi maitago ang pera, kailangan palakasin ang anti-money laundering law natin. Ito po ang ating panukalang batas. And finally, yung Maritime Zones Bill. Ang Pilipinas ay isang archipelago na papaligiran ng karagatan. Yung karagatan na yan ay dapat pangalagaan. Nababasa niyo sa dyaryo. May banta sa atin. Di ba gusto magawin ng isang higanting bansa, yung ating exclusive economic zone? Ano ang sagot ni Roy Lugoles? Naglabas ang Maritime Zones Bill para i-define ng maayos ang ating exclusive economic zone. Kaya ito ay isa sa mga pinili ng ating presidente sapagkat napakalaking epekto sa ating soberenya at sa ating kayamanan bilang isang archipelago. At ang iba pang mga panukalang batas natin, yung creation ng Department of Information and Communications Technology para sa inyo may mga kamag-anak na nasa call center, yung paggamit ng telepono, cellphone, internet, at marami pang iba. Yan ay mapapailalim. Ito po ay nakipaso na, pass on second reading. Modernization ng BJMP, Bureau of Jail Management. Modernization ng Bureau of Corrections, Muntinlupa, Iwaig, Women's Correctional. Importante ba yan? Sapagkat kaawa-awa naman yung mga kababayan natin na nakukulong na sa halip na maayos yung kanilang buhay, eh lalong sasama dahil lang sa masamang kondisyon doon sa mga kulungan natin. At ang aking abukasya is Pratlist. Ito, alam na alam nyo. Parati na sa dyaryo na sa TV ito. Ang inyong lingkod po ang isa sa mga madalas na maimbita. Pag merong diskusyon sa Spratlist, sa TV, sa camera, sa iba-ibang mga forum, naimbita po ang inyong lingkod dito. At sapagkat isa ako sa talagang naninindigan dito para mapangalagaan natin yung tinatawag natin exclusive economic zone. Ito po. Andyan sa Spratlist na sa loob, halos lahat ng Spratlist ay nasa loob ng ating exclusive economic zone. At meron pa pong ibang mga project tayo. Project sa Dole. Ito yung mga paglilinis ng mga creek. Ng mga tao nakatira sa malapit at ang nagbabayad dahil sa maganda aking ugnayan sa Department of Labor and Employment ang nagbabayad yung Dole. Meron ng 260 po sa tabi ng creek. Nililinis sila yung mga ilog, mga creek namin, pero binabayaran sila ng Dole. Kaya nakakatulong. Ewan ko kung meron kayo ganyan dito po sa First District. Lalo na kayo, nasa tabi kayo ng ilog. Yung sino nasa tabi ng ilog dito? Dongalo River. Sa amin kasi, pag tabi kayo ng ilog, ang iba pinipili at binibigyan ng hanap buhay, tagalinis ng ilog. Binabayaran ng Department of Labor and Employment. Meron ba kayong ganyan? Kami meron. TESDA training. Meron akong 304 TESDA beneficiaries sa pangkasalukuyang kongreso. Bakit importante ito? Marami tayong kababayan gusto magkatrabaho pero kulang ng skills. Pag pinasok sa TESDA, Advertised Scholarship Program, pag nagkaroon ka sila ng skills, madali na sila makahanap ng trabaho dito sa Pilipinas o kaya sa ibang bansa. Sigurado meron kayong TESDA dito sa First District. At yung scholarship natin, ito naman sa pamagitan ng aking pagkakugnayan sa CHED, yung Commission on Higher Education, meron po akong 1,000
1,340 existing na mga scholars, mga pangkasalukuyang scholars na binibigyan ng financial assistance ng CHED sa pamamagitan ng aking may kaugnayan sa chairman ng CHED. At ito naman yung aking PGA's referral program. Yung mga sakit na ubo-ubo, konting lagnat, huwag na po sa PGH. Kayang-kaya ng health center, kayang-kaya ng Parañaque Community Hospital. Pag medyo malala, diyan kayo mangangailangan ng tulong sa isang moderno at malaking ospital na katulad ng Philippine General Hospital. Meron po tayong PGH referral program. Pinapadala sa PGH, binibigyan ng konting assistance, at mula sa District 2, meron na tayong 3,255 mula po noong July last year. Meron malapit na taga First District at hindi naman pinagkakaitan ni Roy Lugoles yung mga taga First District, at meron na rin 1,378 mula po noong last year na naipadala sa PGH. Kung sakali po, meron ilan sa inyo rito na mga kailangan ng PGH referral, wag po kayo mag-atubili na pumunta sa aming opisina. Opisina ni Consial Rico Goles, palapit lang sa City Hall. Huwag na po sa Kongreso kayo magpunta at huwag kayo mag-alala. At basta ma-establish lang na kayo ay presidente ng Parañaque, walang kuskus malumos, agad na kayo bibigyan ng PGH referral papunta sa Philippine General Hospital. Mahigit 4,633 na, at mula nung sinimulan ko ito noong 2004, more than 21,000 na residente ng Parañaque ang nakinabang dito, at 5,000 ay galing po sa First District ng Parañaque. At ito po, ayoko banggitin ito sapagat medyo malungkot ang ganitong klaseng mga senaryo. Pero hindi may iwasan. Ang buhay parang awit lamang. Mayroong simula at mayroong katapusan. At kung sakaling umabot sa katapusan ang buhay ng isang mahal sa atin, doon po sa amin sa 2nd District, pag ikaw ay isang mahirap lamang, libre ang palibing doon. Walang pili, libre po, sagot lahat ng programa ni Congressman Goles. Mula na ito'y pinatupad, itong pangkasabuyang Kongreso, July last year, 923 na. Ang naipadala, halos isa bawat araw, mahigit pa. Kasi there are only 365 days in 1 year. Kalalapas lang natin ang 365 days, pero 923 na ang nakinabang dito, at mahigit 2,000 na ang lahat ng mga nakinabang dito. Pasensya na po, at ang First District ay hindi pwede rito sapagat yan ang requirement ng DSWD. Pero ako nakasiguro na meron mo kayong ganitong libre palibig dito sa inyong lugar. Wala. Alam mo, ang congressman meron pong pondo para dyan. Kung gusto niyang gamitin. Lahat to lang congressman, kasi ang pondo ng congressman pare-pareho. Congressman ka ng Batanes, Mindanao, Parañaque, Quezon City, pareho lang po. At siyempre, participation sa debate. Ngayon pala, nakita niyo yung mga project ko. Ang dami po nagtataka. Congressman, bakit parang ang dami tingnan yung project mo? Isipin na lang, mahigit 20 Coliseum covered courts. So malamang parang sobra-sobra na. Meron pang PGH, meron pang riprapping, meron pang pagpapasimento ng kalye, meron pang pagpapagawa ng mga school buildings. At meron pang libreng palibing, meron pang scholarship. Ang tanong nila, parang sobra-sobra, hindi po. Pare-pareho lang po yan. Kasi, katulad na sinabi kanina, kahit saan kang congressman, congressman ka ng Batanes, congressman ng Romblon, congressman sa Mindanao, congressman sa Parañaque, pareho lang po ang pondo ng isang congressman. Nagkakaiba lamang sa paggamit ng pondo. Ibig sabihin, lahat ko ay binabalik sa tao. Pag nakikita niyo na parang ang dami ng proyekto, ang ibig sabihin lahat ay binabalik sa tao at hindi nilalagay sa mga iba pang mga bagay-bagay. Kasama tayo sa plenary debate. Ito yung dinidebate, yung reproductive health. Ito naman yung SONA. At ito yung budget. Ito po yung nung isang taon. Pinirmahan yung budget na approve namin alas 3 ng umaga, matapos ang 2 linggong debate.
Nung matapos ang approval, andito po yung grupo. Ayan si Speaker Belmonte. At ang inyong likod ay malapit sa likod ni Speaker Belmonte. Kami po ang nagpuyat dito sa budget na ito. Ito naman, mga 2 weeks ago, 2 linggo rin kami nagtrabaho. Natapos ang plenary debate. Matapos ang 2 linggo, mga halos midnight ito natapos. Andito si Speaker de Venecia, Speaker Belmonte, andito si Majority Leader Gonzales, at nasa likuran po ang inyong lingkod, Congressman Goles, kasama sa plenary debate ng ating national budget. At ito yung mga iba pang mga debate tungkol sa Spratlys, tungkol sa foreign affairs. Dito po ang tinatalakay ko kung paano pabilisin ang pag-issue ng mga passport dahil ang dami nagreklamo. Ang hirap daw, ang bagal ng pag-issue ng passport. Sino sa inyo nakaranas na mabagal ang passport dito? Mga kamag-anak ninyo, maraming nagreklamo sa akin. Ito naman yung tungkol sa energy, enerhiya, solar power, renewable energy at tinatalakay ko dyan. At meron din tayo wheelchair program, saklay. Huwag naman sana kayo ba kailangan. Huwag naman sana. Pero just in case, hindi lamang po ito personal sa akin po ito. Ito galing sa savings ng pamilya. Kung sakali, merong iba na mga kailangan ng wheelchair dito, huwag po kayo mag-atubili. Wala pong kuskus balungos yan. Basta pruweba lamang ang dalang kailangan nyo ng wheelchair. Padadalang kayo ng wheelchair sa loob ng 1 linggo. Kasama na yung saklay. Pag medyo temporary lamang ang inyong problema. Ayan yung mga litrato na nabigyan natin ng mga wheelchair sa 2nd District. At sasakyan. Pinag-uusapan ng sasakyan. Congressman, gaano ba karami sasakyan na ibinigay mo nung ikaw ay mag-first term na congressman? Ito po, sa mga nakakaalala. Nung first term ko, ang pinadala kong sasakyan sa buong Parañaque, mahigit 84. Isang Antra, naalala niyan, is 2 multicab. Ang unang mga SK nagkaroon ng sarili sasakyan dahil dyan. Isang dump truck, yung mga barangay nagkaroon ng kakayahan na maulekta ng basura dahil dyan. 16 barangays noon, suma total, kasama yung mga eskwelahan. Diyan rin nagkaroon ng sasakyan ng mga prinsipal. Kauna-unahan sa buong Metro Manila na mga prinsipal, meron sasakyan. Total, more than 84 vehicles sa loob lamang ng unang termino ni Congressman Goles. Hindi po 8 sasakyan, hindi 10 sasakyan, kundi 84 na sasakyan ang na-deliver ni Congressman Goles sa siyudad ng Parañaque. Ito naman yung mga personal kong mga tulong at bilang pangwakas. Alam nyo, ako po ay ilang dekada na nagsisilbi. Iba't ibang posisyon. Naging Navy officer, Deputy Administrator ng Marina, naging Postmaster General, Congressman ng 6 na termino, naging National Security Advisor. Maraming resources po ang hinawakan ko. Maraming pondo ang aking pinamahalaan. Pero pinagmamalaki ko mong iulat sa inyo na si Roylo Goles ni minsan hindi po nagkakaso sa opisina ng Ombudsman. Ni isang sentimo ay hindi po kinwestiyon si Congressman Roylo Goles. Yan po ang sinasabi nating responsableng gobyerno. So yun po. Sana po kung inyong nagustuhan ito aking presentasyon, pakikwento lamang sa inyong mga kapitbahay para makita nila yung klase ng ating pamamahala, yung tinatawag kong RG, Responsableng Gobyerno. At gusto ko rito ibahagi sapagkat kahit na hindi kayo miyembro ng aking distrito, hindi ko po makakalimutan ang malaking utang na loob ko sa inyo sapagkat kayo ang tumulong sa akin para maging congressman noong 1992, naulit noong 1995, at naulit noong 1998. Ang laki po ng utang na loob ko sa inyo. So yun lang po. Maraming salamat sa mga taga-Dunggalo. Muli po, maraming salamat sa lahat ng mga tumulong para magkaroon tayo ng napakalaking delegasyon galing sa Dunggalo. Nandito po si Consigliere Rico Goles. Nandito si Kagawad Ako Pastor. Salamat. Dito si Noriel Gonzales na kasama ko nagbasa sa ulan ng fiesta.
leader ng Dongalo, si Kagawad Hako Paktor. Hako, pwede po ba? Mahingan ko. Mamaya si kaibigan Noriel din. Magandang hapon po, Congressman. Magandang hapon, mga kabarangay. Sa ngalan po ni Kapitana, pagpamanin po ninyo, ang ating pong mahal na Kapitana ay nagte-therapy po ngayon sapagkat may shoulder injury po siya. Hindi niya po masyadong maigalaw yung kanang kamay niya, so nagte-therapy po siya. Napag-aata yung dito niya eh. So meron po siyang fracture. Parang ano lang, hairline fracture, pero kailangan niya kong magpahinga saglit para makapag-recover kagad para mas madalas siyang makasama sa mga pagpupulong pong tulad nito. So sa ngalan pa ni Kapitana, una-una nagpapasalamat po siya sa ating pamahal na Congressman sa mga proyekto pong ibinigay niya sa ating barangay at sa buong Paranaque po. Palakpakan po natin. Nagpapasalamat rin po ang ating mahal na Kapitana sapagkat kayo po ay tamanan dito, nagpaunlak sa kanyang invitasyon sa pagbimbita rin po ng ating Congressman Roy Laveles. Palakpakan po natin. Sa inyo po, maraming salamat po. Tingpahan ko po si Kagawad Noriel Gonzales na kasama po natin sa Barangay Council ng Barangay Dongalo. Ako po sa bahan, sa sipon. Yan. Sino mas bayad sa amin? Magandang hapon po sa inyo. So, unang-una po, nagpapasalamat po kami sa inyo dahil imbas na nasa bahay po tayo at nagpapahinga, kayo po yung mga responsable mamamayan na gustong alamin kung ano po ba ang nagawa ng ating Congressman Roy Laveles. So, maraming salamat po sa inyo at salamat din po kay Congressman Roy Laveles sa pag-iimbita sa amin. Muli po sa ngalan po ng aming Kapitana Marilyn Vargas, salamat po sa inyo lahat. Kanina pinapakinggan ko yung message po ng ating congressman sa mga sasakyan. Totoo po yan. Kasi noong 1992, ako po yung SK Kagawad na. Nasa servisyo na po tayo. So yung sinasabi po na sasakyan na multicab, kulay pala po yun. Kasabay po nun sa barangay, tapos may ANFA pa pong kasama yun. Hindi lang sa barangay, pati yung mga eskwela pinatayo ni congressman. Talaga nakita ko po. Kaya simula ng 1992, halos sabay na kami ni napasabay ako kay congressman. Although nagpahinga ako mula 2002 to 2007, tuloy-tuloy naman po ang pag-development. Kung makikita niyo po yung sa Dongalo sa atin, makikita niyo doon, Goles Building yun. Yung sa high school, Dongalo Annex. Tapos yung dito sa gilid din, Goles Building pa rin yun. Alam niyo, nung nag-aaral ako sa Dongalo Elementary School, wala po yung mga building na yun dati. Nung dumating po si congressman, dalawa po kaagad na building na naibigay niya sa barangay Dongalo. So, yung mga bata po sa atin, marami siguro sa inyo nag-aaral na sa Dongalo National High School. National na, hindi pa. Dongalo Annex. So malapit na maging national, paano kala pa yun ni Congressman Goles. So palapalapan natin, Congressman Goles. Thank you ako. Kasi nga pala may tagdag ko rin. Ako nagpapasalamat kay Kapitana Burgos sapagkat binigyan na ng pagkakataon na makapagsilbi sa inyo. Naalala niyo yung nakausling detachment ng Maritime Command ng PNP dito sa Ilog. Ang dami nagre-reklamo dyan. Lumapit sa akin si Kapitana Marilyn Burgos at sabi niya, ang tikas daw ng ulo, ayaw daw umalis, nakakasagabal doon. Ang ginawa ko, tinawagan ko ang PNP chief. Tinawagan ko yung namumuno ng Maritime Command at pinagkausap ko sila. At awa ng Diyos, agad na tinanggal ng PNP yung sagabal na yan. Ako yung papasalamat kay Kapitana Burgos. Pagkakataon ito. At andito rin po si Konsehal Rico Goles, pagbibigay ng may mensahe sa atin. Salamat po. Magandang hapon po sa inyo, sa mga taga-barangay Dongalo. Kamusta na po kayo dito? Okay naman. Binabati ko po, syempre, ang aking dalawang kaibigan dito, si Kagawad Hako, Kagawad Noriel. Ang hirap po lumusot sa basketball sa dalawang yan. Medyo kahit matangkad ako sa lapad na katawan, ang hirap umigot. Syempre, palakpakan din po natin si Congressman Roy Laveles. Kami po nagpapasalamat
una sa lahat, nagpapasalamat kami sa pagkakataon dahil nung araw po, nung 1992, kung natatandaan yung halalan na yon, ay unang beses po naging congressman si Roy Logoles. At sa mga panahon na yun, tumuloy-tuloy po ang serbisyo namin sa lungsod ng Parañaque. Nahalal din siya noong 95, 98 at bumalik noong 2004. Ang pagkaiba lang ng 2004 ay nahati na po ang Parañaque sa dalawang distrito. Since doon kami nakatira sa may homes, so doon po kami nagsilbi. Pero hindi po namin nakakalimutan ang karanasan namin dito po sa unang distrito. At ang karanasan na to ay naging advantage ko po bilang konsehal sa ikalawang distrito ng Parañaque. Bakit po? Dahil noong 1992 hanggang 2001, nang siyang na taon po nagsilbi si Congressman Roy Logoles, si Konsehal Rico Goles noon, hindi pa ako konsehal, ay sumasama na rin po ako sa pag-iikot at nag-inspect po ako ng mga ilang projects. Kaya pag sinabi po sa Donggalo, Santo Nido de Costal, alam ko. Pag Riverside, alam ko. At iba't ibang pa mga lugar dito sa District 1. Kaya pagdating sa konseho, kahit na District 2 po kasi ako, hindi naman po ako gumagawa ng batas para sa District 2 lamang. Yung mga konsehal naman po sa District 1, kung gumawa ng batas, hindi lamang po para sa District 1. Gumagawa po kami ng batas para sa buong lungsod ng Parañaque. Kaya pagdating sa Donggalo, alam ko. Pagdating sa ibang barangay, alam ko at maraming kilala doon. Yung karanasan na yun ay nagsilbi sa akin sa pagiging konsehal sa lungsod ng Parañaque. At kahit pa paano, marami tayong mga batas na ipinasa ngayon na buong Parañaque po ang nakikinabang. Kaya nagpapasalamat ako sa mga taga-District 1 na kahit taga-District 2 ako, yung damdamin niyo po ay nadadala ko pa rin sa sangguniang panglungsod. Kaya sa pagkakataon na to, papasalamat po ako dahil nandito po tayo lahat. Narinig niyo na po kung saan galing po si Congressman Roy Logoles. Narinig niyo na rin po kung ano yung mga nagawa niya nung araw. Nakita niyo rin po yung mga retrato. Nagsisilbing ebidensya kung paano po lumaki si Congressman Roy Logoles na kami po ay galing sa probinsya, sa isang probinsya na maliit, na pumunta po rito sa Metro Manila, pumunta sa Parañaque para po makahanap ng swerte sa buhay. At nakakatsak po ako, marami din po mga taga-probinsya rito, ganun din po kayo. Pumunta dito, tulad po namin, galing sa probinsya, pumunta dito, at kahit pa paano naghanap ng swerte. Marami ba mga taga-probinsya rito? Mga anong probinsya? Bacolod, Cebuano, Cebu, meron bang mga Bisaya din dito? Bagang Bisaya din rin? Wala na lang tinagalog ko ron, Bisaya na lang tatag. Pero sa mga Ilonggo dito, kahit na po Bisaya kami, makaintindi ko Ilonggo. No? Makahambal ko Ilonggo, isang jutay lang. Yung Ilonggo at Bisaya, anong pagkaiba niyan? Yung Bisaya, matigas ang dila. Na kami po ng mami ko, pag nag-uusap kami, ang tinatanong ng misis ko, nag-aaway ba kayo ng nanay mo? Hindi. Pero ang Ilonggo naman, malambing. Nagsasaksakan na, malambing pa rin ang nag-usap. Pero ang malaking diferensya din doon ay yung salita. Pag sinabi kasi ng Bisaya karon, ang ibig sabihin ngayon, pag sinabi ng Ilonggo, karon, ang ibig sabihin mamaya. At ang isang mabigat dyan, pag sinabi ng Tagalog, hindi ako nakakaintindi. Ano sinasabi ng Ilonggo? Why ko kaintindi? Diba? Ano sinasabi ng Bisaya? Wala ko kasabot. Sa mga Ilonggo, bahala na kayo magpaliwanag sa mga katabi. Kaya muli po, Konsehal Rico Goles, magandang hapon po sa ito. Muli po, maraming salamat. Nakalimutan ko idagdag, no? Ako madalas nakabarong Tagalog, nakita sa litrato. Halos siguro 80% nakabarong Tagalog ko. Sa TV may kita nyo, sa camera may kita nyo. Alam niyo ba kung saan gawa yung mga barong Tagalog ko? Gawa ng Valerio dito sa Donggalo. Kaya may Donggalo, yung barong Tagalog ko. Almost lahat po ng barong ay gawa sa Donggalo. Maraming salamat po. Magandang hapon. Kung mga litrato natin, nagpalitrato ko, lahat yan ilalabas sa Facebook ko. Thank you.
Facebook.